Malawak na karagatan, dalay, alon at agos ng kaalaman. Bawat hila ng lambat, hangad ipagunlad at pagangat. Dahil akwa't ikaw, katulong sa pag-asenso, kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago. Ako at ikaw. Pag B4 at ka-BX ang kasama mo, mapupuno ang isip at puso. Kaagapay ni batang sa pag-asenso, dahil Aqua at ikaw ang bida dito. Dahil Aqua at ikaw, katulong sa pag-asenso, kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago. Aqua at ikaw, Aqua at ikaw, Aqua at ikaw. Isang magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon dito sa pinakabagong programa ng DWBX 96.5 at talagang namang ako ay super proud at nagagalak ang aking puso na makapartner natin itong agency, itong department po na ito na nakakatulong lalo na sa mga kapatid nating mangingisda, lalo na dito sa Nasugbu dahil tayo ay malapit, literal na malapit sa karagatan. Ano po? At kasama po natin ngayon ang isa sa tagapagtaguyod ng mga programa ng BIFAR. Dito lamang po yan sa pinakaunang episode ng programang Aqua at Ikaw. Ayan nga po kanina, no, napakinggan nyo yung ating pinakabagong kumaga ay station ID natin ng Aqua at Ikaw. At yan po ay composed. Ako po ang nag-lyrics, si Miss Lenny Ilaw po. At ang nag-arrange naman po niyan ay si Mr. Jeffrey Hoson. Ayan, syempre atin munang bigyan ng konting credits. Alam ko excited na kayo, kaya naman hindi na natin po patatagalin pa. Narito po kasama po natin si Regional Director Mr. Sammy A. Malvas. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa mga tagapanood ng Aqua at Ikaw. Ayun, sir. Kamusta po kayo? Konting lang muna tayo. Okay naman po. Ayan. Maayos naman. Ayan, syempre, kasama natin ngayon si Sir Sammy. Syempre, atin ang itatanong, ano ba ang meron sa BIFAR? Kasi ang madalas nating, ako may katanungan din ako maya-maya lamang. Kasi minsan, napapaisip tayo, ang Department of Agriculture ba at BIFAR ay iisa? Minsan napapatanong akong gano'n, baka mamaya pwedeng malinaw sa akin sir. Pero bago ang lahat, atin munang tanungin, ano po si Sir Sammy, ano po ba yung main responsibilities ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ano po yung role ng inyo pong departamento sa pagmamanage po ng ating mga aquatic resources? Thank you po. BIFAR po or ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay isa sa mga attached agencies ng Department of Agriculture. Na tanong niyo po kasi kanina kung ang DA ba at ang BIFAR ay iisa. No? So lilinawin na po natin na ang BIFAR ay isa po sa mga attached agencies ng Department of Agriculture. Ibig sabihin po, kami po ay under ang Department of Agriculture. At ang BIFAR naman po ay siya ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na inatasan upang mangangalaga sa ating mga aquatic and fisheries resources. No? Ibig sabihin yung ating pong mga karagatan, ang ating pong mga ilog, lawa, at lahat pa po ng mga bodies of water. Ang BIFAR po ang may priority mandate for the proper conservation and management ng mga resources dito. Ayun. At syempre po, kami
sa DA. Ayun. So si BIFAR po ay ang pangunahin, kumbaga kayo yung aming takbuhan pagdating sa usapin ng pangisdaan. Ngayon naman, meron kasi tayo tinatawag po na Fisheries Development Program. Ano naman po yung ilan sa mga key practices na promoted po under the Fisheries Development Program na makakatulong po sa pag-ensure ng sustainability sa atin pong aquaculture? Kasama po sa Fisheries Development Program natin, yun pong yung usapin tungkol po sa aquaculture. Nandyan din po yung capture fisheries, nandyan din po yung post-harvest, may law enforcement activities din po. But kung pag-uusapan po natin ay aquaculture, marami po tayong mga programa para po sa tinatawagan po natin sustainability ng production natin from aquaculture. Una po dyan ay siyempre dapat natin i-ensure na lahat po ng ating mga nagkukulture ng isda, aquaculture nga po siya, ay sumusunod doon po sa ating tinatawag na good aquaculture practices. So mayroon din pong mga alituntunin na sinusunod para po sa tamang pangangalaga ng isda. Halimbawa po niyan ay mag-alaga tayo ng isda sa ating mga lawa gamit yung mga cages. Mayroon pong mga panuntunan or mayroon pong mga guidelines na sinusunod simula sa zoning. Halimbawa, hindi naman po pwedeng buong lawa ay ating pong lagyan ng fish cages. So mayroon pong zoning na tinatawag together with the local government units. At tinutukoy lamang o inaalam kung saang bahagi lamang ng katubigan ang pwedeng maglagay ng mga cages o mag-alaga ng mga isda. Kasabay din po nun or kasunod din nun ay yung pagsunod sa tamang bilang ng mga similya ng isda na pwede lamang ilagay doon sa mga cages. At mayroon din po yung tamang technology sa pagkain. Ibig sabihin po yung tamang feeds na gagamitin. Depende po kasi yan sa area kung saan po natin ilalagay yung mga fish cages. So ang sinasabi lang po natin, marami pong mga guidelines or alituntunin na sinusunod din po yung ating mga producers sa aquaculture para masigurado nga po natin na tama at sustainable yung pag-produce natin ng isda sa aquaculture. Ayun, natutuwa po ako malaman na akala ko kasi po kami ay may fish pond sa Bicol, taga Bicol po ang aking ama. Yung po pala, hindi pala lahat pwedeng kumbaga gamitin. Gaya po na sinabi nyo dun sa lawa at mas marami pa pong topics about aquaculture ang ating aabangan sa mga susunod pang episodes. Kumbaga po ang i-share po sa atin ni Mr. Sammy ay ilan lamang, pasilip lamang kumbaga sa mas makabuluhan pa natin mga discussions sa mga susunod pang mga episode. At kanina nabanggit ni Sir yung tungkol sa technologies, kumbaga makabagong teknolohiya. Paano naman po nakakatulong si BIFAR sa pagsuporta sa ating mga kapatid na mangingisda sa pag-a-adapt po doon sa mga bagong technologies at para mapa-improve din po yung productivity? Opo, ang BIFAR po, isa sa kanyang mandato ay mag-provide ng mga training programs or training activities para po sa ating mga mangingisda at para din po sa ating mga LGU technicians. So through these trainings, dito po natin natatransfer yung mga technologies. Kung may mga bago po halimbawang technology sa panghuhuli ng isda or sa pag-alaga ng isda or sa pag-process ng isda, doon nagkakandak po tayo ng mga trainings and capacity building para po sa ating mga beneficiaries, pwede pong individuals or group beneficiaries. At nabanggit ko nga po kanina yung ating mga LGU technicians na sila din pong aming kasabay or partner po namin sa pag-transfer ng technologies sa ating mga mangingisda. Ayun, perfect po yun na magkaroon ng mga trainings kasi aminin natin o hindi, kung ang cellphone nga po nag-evolve, di syempre po ang teknolohiya din sa pangingisda ay kailangan makasabay, kumbaga, hindi man makasabay pero alam mo yun,
maalaman din natin ano yung pwede pang gawin para mas mapa-improve ang productivity at syempre mas mapaunlad pa po ang buhay ng ating mga mangingisda through the new technologies. Ano po, although sabi nga natin nagbibigay tayo ng mga different efforts such as training para mas mapabuti yung buhay nila, lingid din naman sa kaalaman natin na may mga illegal activities pa rin po talaga na mangilan-ngilan pagdating po sa sektor ng pangingisda. So ano po yung mga specific measures po na ginagawa po ni BIFAR, Calabarzon para po makombat yung mga illegal activities po, lalo na dito sa ating region? Tama po yun, no? Mayroon pa rin or marami pa rin po mga illegal fishing practices na nakikita natin in particular dito sa ating rehiyon sa Calabarzon. Halimbawa, mayroon pa po tayong mga nagsasyanide, mayroon pa rin mga nagda-dynamite, mayroon din pong gumagamit ng mga ilang illegal na gamit, no? Tulad po nung buli-buli o yung hulbot-hulbot, no? na siyang tinukoy nga po sa ating batas na illegal na pamamaraan ng paghuli ng isda. So, ang BIFAR po bilang pagtugon sa kanyang mandato na protektahan po yung ating karagatan ay mayroon din kaming mga law enforcement programs. Kami po ay nagpapatrolya po halimbawa kasama ng iba pang mga law enforcement agencies like the Coast Guard, like the Philippine Maritime Police, at ganoon din po yung ating mga local government units at yung mga deputized natin na mga fish wardens or yung mga bantay dagat. No, so malawak po yung usapin ng law enforcement pagdating sa pag-implement or pagpatupad ng batas ng pangisdaan. No? Kaya sa ibang episode siguro ay magpapadala din tayo or mag-invite din tayo ng technical resource person from BIFAR para mas ma-elaborate po yung ginagawa ng aming ahensya patungkol nga po sa pagpapatrolya, pagbabantay at paglaban sa mga illegal fishing practices. Ayun, nabanggit na lang din ni Sir. Before po kasi, kung hindi po natatanaw ng ating mga listeners at viewers sa ating Facebook page, ang Aqua at Ikaw po ay kumbaga ay rebirth talaga ng aming pong nauna ng radio program noon na Mamamalakaya, Kaya. So sabi ko, bigyan natin ng bagong bihis ang ating program about fisheries. Gawin nating Aqua at Ikaw para mas inclusive. Ano po, ako at ikaw. At nabanggit ko lang din po yung Mamalakaya, Kaya ay dati nagkaroon na rin po kami ng discussion about the illegal activities na kasama po namin si ang head po ng Western Batangas Coast Guard at nabanggit niya nga po kagaya po na nabanggit ni Sir Sammy na may pangilan-ngilan pa rin talaga, although nakakalungkot dahil nag-e-effort naman po ang ating BIFAR, ang ating mga kasamahan, lalo na yung mga asosasyon po, meron kasi silang mga Fisherfolk Association para mapabuti nga yung kanilang lagay sa pangingisda. Talagang hindi pa rin maiwasan. Although, sabi naman po ni Sir dati, nakalimutan ko na ang pangalan ni Sir from Coast Guard, ay nakakatuwa kahit papaano nababawasan naman siya. Kahit papaano. Although hindi pa rin nga talaga mawala. At aabangan natin yan, gaya po ng sinabi ni Sir, sa mga susunod na episode, ang mas detalyado po nating talakayan about sa fisheries law enforcement. At dahil ang sinabi natin Aqua at Ikaw, hindi ibig sabihin po ng Aqua at Ikaw ay tanging ang usapan natin ay mangingisda at ang BIFAR. Syempre kailangan din involve ang general public. So ano naman po yung mga types of training and public awareness campaigns na ginagawa po or ino-offer ni BIFAR para po ma-promote yung sustainable fisheries management? Opo, nabanggit ko po kanina yung pag-provide ng training ng BIFAR o mga pagsasanay tungkol sa mga technologies at pagsasanay din sa ating mga partner agencies patungkol naman sa pag-implement or pagpapatupad ng fisheries code. So sa ganung mga activities, atin din pong naibahagi ang iba't ibang impormasyon para
sa kaalaman ng nakakarami. So mayroon din po kaming, or in addition to that, mayroon din po kaming mga information and education campaigns, no? May mga printouts, may mga brochures and other materials na amin din pong pinamamahagi sa pamamagitan po ng aming mga provincial fisheries offices. So bawat probinsya po kasi ay mayroon office ang BFAR. So yung pagdaloy po ng mga information and education campaigns natin ay umaabot, no, sa ating mga LGU partners at mga fisher folks association. Ito din po ay sa pangunguna ng aming training division. Meron kaming isang division na nag-handle ng information and education campaign. At yun nga po, no, maraming media or medium na ginagamit para po maibigay natin ng mas malawak yung mga information sa pagdating sa fisheries. Meron din po kaming programa like may scholarship program kami, no, na kung saan yung pong mga high school graduates natin na mayroon pong interest para kumuha ng fisheries course, kasi ang fisheries kasi ay isang course na rin sa college, no. So kung sino po yung mga interesado na kumuha ng fisheries course, nagpo-provide po ng scholarship ang BFAR, no. So lalong-lalo na po pag yung mga anak po ng ating mga mangingisda, no, na medyo gipit, no, sa para makapag proceed sa college. So, isang opportunity po yung ating binibigay na scholarship para po sila ay makapag-aral sa college. So, yun lamang po ang ilan sa mga activities na ginagawa ng BFAR. Patungkol naman po doon sa usapin ng paano po ba tayo nagbibigay, no, ng mga information o nagsishare ng mga information para po sa ating mga stakeholders. Ayun, nabanggit ni Sir yung scholarship program. Ako po ay buhay na saksi sa mga beneficiaries ninyo po dahil dito po mismo sa Bat State U, Aras of Nasugbu, naturingan na lang din tayong Apasible School of Fisheries ay nag-o-offer din po ang Bat State U, Aras of Nasugbu ng fisheries course at may mga kaklase ako year 2015 to 2019 na beneficiaries ng inyong scholarship program at ngayon ay mga nagtatrabaho na sila sa iba't ibang offices ng BFAR at hanggang ngayon ako po ay nandito na, hindi na estudyante ng Bat State U at bilang staff na, saksi pa rin ako sa mga magaganda actually dahil ito nga i-share ko po sa inyo ako po ay nag-host noong graduation ng Bat State U at ito po nasa picture, ayan. Grabe, ang laki naman po ng cheque. Nabigay po sa cum laude ng fisheries. Parang 3 po yata ayon, na tigda 20,000. Aba, Diyos ko po, sabi ko kung ako pala siguro ay nag-aaral, baka ako'y nag-fisheries. Maganda din, maganda. Opo, actually. At ako po ay isang patunay din ng programa, scholarship program ng BFAR. Ako po ay product din ng scholarship program ng BFAR po. Hindi nga lang ako cum laude. Okay lang po yun, sir. Regional director naman po kayo ngayon. Sino mag-akala po, scholar ka lang dati ng BFAR, ngayon ay ikaw ay regional director na. Napaka-layo na po ng inyong narating at tamang-tama, dahil po kayo ang aming kasama ngayong episode 1. Kayo ang buhay na saksi sa hindi lamang mga mangingisda, ang natutulungan at ginagabay ng BFAR, kundi maging yung mga personnel na gustong maging bahagi ng departamento ng BFAR. Sir Mas Mavi? Totoo po yun kasi kailangan din po natin maghikayat ng mga kabataan. Pero siyempre nagsisimula dun sa pag-increase ng kanilang awareness about fisheries, about the environment. No? Kaya kasi kung titingnan po natin yung average age ng ating mga mangingisda at mga magsasaka, medyo matatanda na, medyo nasa senior citizens, malapit na. Opo, kailangan po natin mahikayat ng mga kabataan para
mayroon pong magpatuloy ng industriya ng pangisdaan. Ayun. Nabanggit din ni Sir dati, Sir, may na-interview din kami dito na youth fisherman naman. Sabi ko, ano kaya yung feeling na ikaw ay isang kabataang mangingisda? Ano po, kasi bibihira na nga lang, kahit nga po magtanong ka sa bata, anong gusto mo paglaki? Bihira naman po ang magsasabi na, ay gusto kong mapunta sa larangan ng fisheries. Ano po, kaya magandang halimbawa po yung mga scholarship program para ma-engage din sila sa pag-aaral ng fisheries. Ano po? Opo, kung pwede ko lang din po idagdag na isang programa pa po ng BFAR ay yung tinatawag po namin Regional Fisher Mangingisdang Director. Mayroon din po kaming programa nun na during the month of May, ang lahat po ng regional offices at sa national office ng BFAR ay pinapatakbo po ng isang mangingisdang director. So sila yung grupo po ng ating mga mangingisda, yung kanilang mga association, yung mga leaders po nila ay nag-i-elect among themselves na kung sino po yung magiging representative for the year at siyang uupo na either national director or BFAR regional director. So ito po ay isa din po sa mga strategiya natin na ma-involve, no? Kailangan din po nating i-involve yung ating mga mangingisda, yung mga grupo nila, yung mga leaders nila. Kasi kami po sa gobyerno ay hindi din po sapat, no, ang aming bilang para matutukan po yung ating mga mangingisda. So through this program, una napapataas nga po natin yung kanilang involvement and awareness. So eventually sila po ay nagiging partner ng pamahalaan sa pag-transfer halimbawa ng mga technologies, pagpapaliwanag sa ating mga mangingisda kung ano-ano po ba yung mga programa ng pamahalaan. So ang dulo po noon ay mas magandang coordination and collaboration at mas magaan na pagbaba ng mga proyekto ng pamahalaan sa ating mga mangingisda. Ayun, present na present ang participative communication. Ano po, na kahit yung mga mangingisda natin, natatry nila, ano ba yung feeling ng ikaw naman yung nagtatransfer ng knowledge? At masarap, panigurado po yun sa feeling nila na sila naman po yung nagtuturo sa kanilang mga kasamahan. Opo, mas maganda po yung empowered yung ating mga stakeholders. Ayun, kung pwede lang hindi natapusin ang pag-uusap namin ni Director Sammy, ay baka kahit hanggang bukas kami mag-usap dahil napakalawak ng usapin ng aquaculture at syempre, madami pa naman tayong episode na kung saan ay pwede nating mas detalyado pang madiscuss ang bawat topics na involved po pagdating sa usapin ng pangisdaan. Kaya naman po, Regional Director Sammy A. Malvas, maraming salamat po. Isa pong mensahe po muna bago po tayo magtapos. Opo, kami po sa BFAR ay nagpapasalamat din po sa inyong programa dahil sa kami po isa sa inyong mga na-invite para sa first episode po ba ito ng rebirth ng inyong program. At kami din po ay naghahanap, no, ng ganitong mga opportunities at partners para po mas mapalawak na po namin yung kakayahan natin, no, na mag-impart ng mga knowledge at mga kaalaman para po sa ating mga mangingisda. So kami po ay nagpapasalamat at kung ano man po yung amin pang pwedeng maitulong para po sa inyong programa ay tulad ng nabanggit kanina, marami pa pong mga episodes na pag-uusapan para mas mahimay-himay yung mga usapin sa larangan ng fisheries and aquaculture. Kasi tama po kayo, malawak po ito, malaking usapin niya po ito at napakahalagang sektor din po sa ating ekonomiya. No, so maganda din po na maintindihan ng lahat o maunawaan ng lahat ano po ba yung yung sektor ng pangisdaan at ano po ba yung ginagawa ng ating pamahalaan para po matulungan at mapangalagaan yung ating mga mangingisda.
Ayun, thank you so much po again, Regional Director Sammy A. Malbas, at sa lahat po ng kasama niyo po dyan sa BIFAR, Calabarzon Office, at sa atin pong mga tagapakinig, tagapanood sa atin pong programang Ako at Ikaw. Magkikita-kita po Pumuulit? Magkikita po ulit tayo sa susunod na episode dahil gaya nga po kanina, maraming episodes pa po ang ating tatalakayin, hihimay-himayin dahil napakagandang topic at dapat lahat tayo ay involved dahil dito, Aqua at Ikaw ang bida. Malawak na karagatan, dalay, alon at agos ng kaalaman. Bawat hila ng lambat, hangad ipagunlad at pagangat. Dahil akwa't ikaw, katulong sa pag-asenso, kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago. Ako at ikaw. Pag BIFAR at ka-BX ang kasama mo, mapupuno ang isip at puso, kaagapay ni batang sa pag-asenso, dahil Aqua at Ikaw ang bida dito. Dahil Aqua at Ikaw, katulong sa pag-asenso, kasama sa pagtuklas ng kaalamang makabago. Aqua at Ikaw, Aqua at Ikaw, Aqua at Ikaw.